So ngayon ay nasa chapter 4 na tayo ng ating pag-aaral, chapter 4 ng Book of Hebrews, at nasa lesson 1 na tayo ng chapter 4. Ang lesson 1 natin ay 4 na linggo nating pag-aaralan, that is in verses 1 to verses 11. Tignan natin ang chapter 4. Anyway, ano nga ba ang chapter 4 ng Hebrews? Actually, ang chapter 4 ay continuation ng chapter 3. Na kung saan itinuturo mismo ng author na ang lahat ng mga lumabas sa Egypt, sa generation mismo ni Moses, yung 20 years old pataas, ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Ano ang problema? Ang unbelief. Sa kabila na narinig nila ang tinig ng Diyos, sa kabila na nakita nila ang mga miracles ng Panginoon, na-experience nila ang power ng Diyos, pero hindi pa rin nakapasok ang marami sa kanila. At ang sabi ng Bible, hindi sila nakapasok sa kapahingahan. Sa chapter 3, binanggit ang kapahingahan. Pero pagdating sa chapter 4 ng Hebrews, kanyang ipinaunawa kung ano talaga ang kapahingahan na ito. So tignan muna natin kung ano ang rest na tinutukoy sa chapter 4 ng Book of Hebrews. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang kahulugan ng rest sa chapter 4? First is rest in Christ. So hindi po rest in peace, ha? Rest in Christ. Ano ang rest in Christ? Ito yung tinatawag nating present salvation rest. The moment na nanampalataya ka kay Hesus Kristo, inilagay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya at sa finished work Niya, mararanasan mo ang kapahingahan na ito. Yun yung invitation ng ating Panginoong Hesus in Matthew chapter 11, verse 28 up to the following verses. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, halika yung lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. So ang kapahingahan na yun ay spiritual rest. So ang konteksto niyan, ang mga tao that time ay pagod na sa religion, pagod na sa legalism. At sinabi ng Panginoong Hesus, ang tunay na kapahingahan ay makakamtan lamang sa Kanya. So ito ay matatanggap sa pamamagitan ng pagsampalataya. So anong ibig sabihin ng kapahingahan na ito? Wala na ang guilt, wala na ang condemnation. Binayaran na ni Jesus Christ ang penalty ng iyong mga kasalanan. Hindi ka na kaaway ng Diyos, kundi ikaw na ay anak na ng Diyos at mayroon ng kapayapaan mula sa Diyos. Yun ang ipinangako ng salita niya in Romans chapter 5. Ngayon, hindi na ito nakafocus or hindi ito nakafocus sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa mismo ng ating Panginoong Hesus. So yun ang rest in Christ. Pangalawa na rest na itinuturo ng chapter 4. Rest in persevering faith. That is ongoing spiritual rest. Ganito yan. Maraming mga tao kasi naniniwala na kapag ikaw ay mananampalataya na ni Kristo, ay exempted ka na sa mga troubles, exempted ka na sa mga struggles. Pero kailanman, hindi ipinangako ng Diyos na exempted tayo sa mga struggles. Actually, sinabi ng ating Panginoong Hesus that in this world ay maraming mga pagsubok. So still, nandun pa rin ang pagsubok, nandun pa rin ang persecution, nandun pa rin ang mga tribulations, marami pa rin tayong mga pagdaraan ng mga mahigpit na pagsubok. Makakaranas pa rin tayo ng mga pang-aatake ng kaaway. Mararanasan pa rin natin ang paninira ng maraming mga tao sa atin. Hindi tayo exempted roon. Actually, sinabi ng ating Panginoong Hesus na kung tayo ay Kanya mga tagasunod, maraming mga persecutions. So si Lord mismo ang nagsabi na mayroong persecution, mayroong troubles, mayroong mga tribulations. Anyway, binanggit yan sa Book of Acts na sa ating pagpasok sa kaharian ng Diyos ay maraming mga pagsubok. Pero mayroong promise ang Panginoon. Ngunit napagtagumpayan ko na ang lahat. So ibig sabihin ay ganito, na ang saving faith, hindi lamang ito nung ako ay nanampalataya kay Hesus Kristo, kundi ito rin ay nagpapakita na sa kabila ng matinding pagsubok, sa kabila ng maraming persecution, sa kabila ng mayroong tribulation, mayroon akong malalapitan na tutulong sa akin. Walang iba kundi ang Diyos.
Dumating sa point, maging ang mga disciples ng Panginoong Hesus ay nag-aalala na sila sa kanilang buhay. Ilan sa inyo dumarating sa point na nag-aalala na rin siya? Pakitaas ang kamay. Nag-aalala kayo sa inyong future, nag-aalala kayo dahil pawala na kayo sa kalendaryo, wala pa kayong jowa. Matagal na sa trabaho pero hindi pa napopromote, hindi pa tumataas yung sweldo, yung iba nanganganib ng matanggal sa trabaho. Natural talaga na nagkakaroon or ang nagiging tugon natin ay pag-aalala. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples in Matthew chapter 6, huwag niyong alalahanin kung ano ang inyong iinumin, kakainin, at ang inyong mga isusuot. Ang sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong point ng Panginoon? Magkaroon tayo ng tamang perspective at ayusin natin kung ano ang priority natin. Na ang number one na priority natin ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil pag siya ang number one priority natin, nababago ang ating perspective. So nakikita na natin ngayon ang mga troubles, nakikita na natin ngayon ang mga struggles, ang mga persecution. Hindi na ito isang stumbling block, kundi isang stepping stone sa atin. Hindi ito ang sisira sa atin, kundi ito ngayon napapalakas, napapatatag tayo. Yan yung pangalawang rest na tinutukoy ng kanyang salita. Rest in persevering faith. Na kahit troubled ang situation, ang aking heart hindi troubled. Amen. At yun din ang itinuro mismo ng 1 Peter chapter 5 verse 7, na ibigay natin, ipasa natin sa Diyos ang lahat ng mga alalahanin natin dahil siya ang nag-aaruga sa atin. So hindi sinabi ng Bible na wala na ang pagsubok. Ang sinabi ng Bible, ibigay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Pero hindi dyan nag-e-end. Ano pa ang rest na tinutukoy ng chapter 4 ng Book of Hebrews? Ang pangatlo na rest ay rest in God's presence. Yan yung future eternal rest. Yung kanina sa una, rest in Christ, yun yung nanampalataya tayo kay Kristo. So wala nang guilt, wala nang condemnation, hindi ka nakaaway ng Diyos. Ikaw ay anak na ng Diyos, meron ng kapayapaan. Yun ay natanggap mo nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Then pagkatapos nun, na rest ay yung kahit matindi ang pinagdaraanan natin, nandoon ang comfort ng Diyos, nandoon ang peace ng Panginoon sa ating heart. So hindi na troubled ang ating heart, kahit troubled ang situation, kahit parang out of control na ang paligid, ang kapayapaan ang siyang nagro-rule sa iyong heart. Kaya ikaw ay nakakapagpahinga sa Panginoon. Ito ang pangatlo na rest in God's presence. Ito naman yung binanggit ng kanyang salita na kapag nawala na ako sa katawang ito, nasa presensya na ako ng Diyos. Ano ang point doon? Na lahat ng mga may ugnayan kay Kristo, the moment na siya'y namatay, nasa presensya na siya ng ating Diyos. At sa presence ng Panginoon, wala nang struggle. Sa presence ng Diyos ay wala na ang kapighatian, wala na ring luha, wala na ring kahirapan. Nandun na mismo ang joy. At yun ang sinabi ng kanyang salita, that in your presence is fullness of joy. So lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, pagdating ng araw, napapanaw tayo sa mundong ibabaw na ito, ang huling tibok ng ating puso, yun naman ang unang tibok natin, tibok ng puso natin sa presence ng Panginoon. So isipin ninyo, dito sa mundong ito, ang dami nating mga pinagdaraanan sa buhay. Pero yan ay pansamantala. At ang sabi mismo ng Romans, kung ikukumpara natin ang hirap dito sa mundong ito, ay walang-wala iyan kumpara sa pangako ng Diyos. Ibig sabihin, isang maluwalhati ang mararanasan natin someday. Kaya yung hirap natin rito, pansamantala lang yan or parang pansamantagal. Pero merong hangganan pa rin ang lahat ng iyan. Dahil sinabi mismo ng Revelation
na sa Panginoon wala ng luha, wala ng sakit, wala na ang hirap. So yan yung tinatawag na rest in God's presence. Madalas din mabasa natin yung salitang rest in peace. Pero sino nga lang ba ang mayroong rest in peace? Ang sabi ng Bible, walang kapayapaan sa mga wicked. Sa mga taong walang relasyon sa Panginoon, wala talaga ang rest in peace. So ang rest in peace lamang ay para lamang yan sa mga tunay na nananampalataya kay Hesus Kristo. Amen ba? So ngayon tignan natin ang verse 1 and 2, ang unang principle patungkol sa rest na ipinangako ng Panginoon. Number 1 principle, God's rest requires a response of faith. So next week, yung second principle. So sa first principle ng kapahingahan ng Panginoon, ano ang ipinupunto ng writer? Doon sa chapter 3, inihalimbawa niya roon ang Psalm chapter 95 at ang Numbers chapter 13, 14. Na maraming mga Israelita na lumabas sa Egypt na pinangakuan mismo ng Diyos ng God's rest. Na sila'y makakapasok sa kapahingahan. Dahil kung titignan natin, itong mga taong ito, ang mga Israelitang ito na inilabas mismo ni Moses, sila ay alipin. Actually, sila'y naging alipin ng more than 400 years. Wala silang sariling tahanan, wala silang sariling lupa. So pinangakuan sila ng Panginoon. Sa simula't simula pa, ipinangako na ng Diyos na sila'y papasok sa lupang pangako. At ang tawag sa lupang pangako na ito ay kapahingahan. Pero sa kabila ng lahat, ano ang nangyari? Marami sa kanila ang nag-wander ng 40 years sa wilderness at sila ay namatay roon at hindi nakapasok sa Promised Land. Anong dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa Promised Land? Because of unbelief. Dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon. Narinig nila ang tinig ng Diyos, nakita nila ang mga milagro, pero ano ang naging tugon ng mga taong ito? Hindi sila nanampalataya sa Panginoon. So sa verse 1 and 2, mayroong 4 na katotohanan na itinuturo ito sa atin. Ano yon? First, the promise of God's rest still remains. Hindi mawawala ang pangako ng Diyos. Available pa rin para sa lahat ang promise ng Panginoon. Tingnan natin ang sinabi ng kanyang salita. In verse 1, nanatili pa rin ang pangako ng Diyos. Yung salitang nanatili, ipinapakita diyan ang faithfulness ng Diyos. Kahit hindi faithful ang mga tao nung time ni Moses. Pero ang Diyos, sa kabila na unfaithful ang mga taong ito, ang Diyos ay nanatiling tapat. Bagaman nag-fail ang maraming mga Israelita, ang promise ng Diyos ay hindi nag-fail. So sa Psalm 95, Numbers 13:14, yung rest na pangako ng Panginoon na literal na rest doon, hindi sila nakapasok. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, sinasabi mismo ng writer, kung paano hindi nakapasok ang mga taong ito sa kapahingahan na ipinangako ng Diyos, then ganun din sa mga taong ngayon na inaalok ng Diyos ang pangakong ito. Pero impossible na makapasok ang mga taong ito kung hindi sila tutugon ng may pananampalataya. Pero hindi naman nangangahulugan na nagbago ang Diyos. Bakit? Dahil kailanman hindi nagbabago ang Diyos. Ang kanyang pangako ay nananatili pa rin na available sa lahat. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. Yan ang hindi mababago sa lahat. Bagaman ang tao hindi tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. Ang mga Israelita hindi naging matapat sa Diyos, pero ang Diyos ay nananatiling tapat. Kaya ang sabi ng Bible, nananatili pa rin ang pangako ng Diyos. Pangalawa na itinuturo ng verse 1 and 2, the danger of unbelief. Doon pa lamang sa chapter 3, binanggit na ng author na mapanganib ang unbelief. At pinag-aralan natin sa mga nakaraang lesson natin na mapanganib talaga ang unbelief. Ang unbelief na ito ay hindi lang basta't nag-alinlangan ka sa Panginoon, kundi ito yung consistent na unbelief, na kung saan ano ang resulta nito? Pagrereklamo, pagrerebelde sa Diyos. Hindi pagpapasakop
sa sinabi ng Diyos, hindi paniniwala sa mga promises ng Diyos, pagkukwestiyon sa kabutihan ng Diyos at hindi pagpapasakop sa authority ng Diyos. Yun ang problema sa unbelief. Tingnan natin ang sinabi ng kanyang salita. Kaya mag-ingat. Pagkatapos sinabi ng author, nananatili pa rin ang pangako ng Diyos, ipinakita niya ang faithfulness ng Diyos, na kahit nag-fail ang mga tao, ang Diyos hindi nagbago. Kahit nagbago ang mga tao, ang Diyos nananatili pa rin. At available pa rin ang kanyang pangako na kapahingahan. Na posible ng isang tao ay maligtas kung ilalagay niya ang kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Ngayon, ang nakakatakot sa lahat, sa kabila na narinig ng marami ang mabuting balita, naranasan ang kabutihan ng Diyos, naranasan ang grasya ng Panginoon, ang naging tugon pa rin ng marami ay unbelief. Kaya mayroong warning ang author, kaya mag-ingat. Sa literal na kahulugan, ang ibig sabihin ng kaya mag-ingat, let us fear. Magkaroon tayo ng pagkatakot. Anong ibig sabihin na magkaroon tayo ng pagkatakot? Dalawang bagay ang itinuturo niya yan. Una is holy reverence. Pangalawa ay ang spiritual vigilance. Ano ang ibig sabihin ng dalawang ito? Una, doon muna tayo sa holy reverence. Ang mga Israelita, sa Numbers chapter 13, verse 14, nung nandun na sila sa Kadesh Barnea, ang sabi ng Panginoon, it's time na pumasok na kayo sa Promised Land. Ano ang naging tugon ng mga tao? Nagpasakop ba sila sa Panginoon? Hindi. Naniwala ba sila sa sinabi ng Diyos? Hindi. Saan sila naniwala? Doon sa bad news, sa sinabi ng 10 spies. Mas naniwala sila sa sinasabi ng ibang mga tao kaysa mismong ang Diyos ang nagsasabi sa kanila. Naniwala sila sa kasinungalingan ng kaaway kaysa sinasabi mismo ng Diyos. Walang reverence sa mga taong ito. Hindi nila iginalang ang Diyos. Hindi sila nagpasakop sa authority ng Diyos. Hindi sila nanampalataya sa sinasabi ng Panginoon. At yun ang nakakabahala sa lahat. Pero hindi doon nag-end. Spiritual vigilance. Balik ulit tayo sa Numbers 13:14 na ginamit ng author doon sa chapter 3 and chapter 4 na kanyang illustration. Hindi sila nag-ingat sa kanilang pinakinggan. Ano ang kanilang pinakinggan? Ang kasinungalingan ng 10 spies. Ang sabi ng 10 spies, totoo ang sinabi ng Diyos na masagana ang lupain. Pero, anong sumunod? Sinabi nila, pero higante ang mga naroroon, matataas ang kanilang mga walls, meron silang mga chariots, hindi natin kaya ang mga kalaban. So yun ang kanilang pinaniwalaan. Ngayon, bakit yun ang ginamit ng writer ng Book of Hebrews? Dahil marami ring mga false teachers ng time na yon na gumagapang mismo sa church ng Panginoon. Actually, yun ang problema noon pa man. Sa first century church, ang problema ay ang mga false teachers. Noong panahon ni James, maraming mga false teachers, kaya nga sumulat siya. Ganon din kung bakit sumulat si Paul sa mga taga-Galatia, dahil sa mga false teachers. Yun din ang dahilan kung bakit sumulat si Jude, dahil sa mga false teachers. Yun din ang dahilan kung bakit sumulat si Paul sa mga taga-Korinto, dahil maraming mga false apostles. Yun din ang problema nung panahon ng Hebrews. Maraming mga false teachers. Kaya nga inihalimbawa niya diyan ang 10 spies. Doon sa chapter 13 and 14 ng Numbers. Dahil yun ang pinaniwalaan ng maraming tao. At yun din naman talaga ang pinaniniwalaan nung time na yan. Pinaniniwalaan nila ang mga false teachers. Maging sa panahon ngayon. Maraming mga tao naniniwala sa mga false teachers. Tandaan ninyo, tuso ang kaaway. Matamis magsalita ang kaaway. Kaya dapat maging maingat tayo. Kaya nga napakahalaga na maging rooted tayo sa salita ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit kailangang i-equip ang lahat ng mga mananampalataya. Kailangang ma-equip sila upang sa ganon, ma-recognize nila
kung ano ang mali at kung ano ang tama, kung ano ang kasinungalingan at kung ano ang katotohanan. Kaya maging mapagbantay tayo. Yun ang sinabi ng kanyang salita. Kaya mag-ingat tayo. Sa mga professing Christian, mag-ingat sa unbelief. Sa mga tunay na mananampalataya, mag-ingat, baka mayroon kang niyayakap na ibang mga prinsipyo at hindi naman talaga yun ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya yun ang sinabi ng kanyang salita, mag-ingat tayo. Pangatlo, na itinuturo ng Hebrews chapter 4 verse 1 and 2, hearing the gospel is not enough. Talikan natin ang Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14 at ang Psalm 95. Narinig nila ang mabuting balita pero hindi sila nanampalataya. Ganon din nung panahon ng Book of Hebrews, ang writer ay nagsasabi na mag-ingat kayo kasi baka puro naririnig lang ninyo ang salita ng Diyos. Nag-aral lang kayo ng salita ng Diyos pero hindi nyo inilagay ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi sapat na marinig lang natin ang salita ng Diyos. Hindi sapat na magkaroon lang tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kailangan na ilagay natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tingnan natin ang sinabi ng kanyang salita. Nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila. So, sino yung tinutukoy niya roon? Yung mga Israelita. Ngayon, sinabihan ng author, para parehas tayo, nakarinig ng salita ng Diyos. Pero maraming mga tao, hindi nila tinanggap ang salita ng Panginoon. At yun din ang itinuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang parable. Sa chapter 13, verse 19. Ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi, ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Anong ibig sabihin ng hindi nakaunawa? Isipin ninyo, ang mga taong ito, narinig nila ang salita ng Diyos, nakinig sila ng message patungkol sa paghahari ng Diyos, pero ang sabi ng Bible, pero hindi nakaunawa, ibig sabihin, hindi nila tinanggap sa kanilang puso ang message ng Panginoon. Yun ang problema kung hanggang head knowledge lang tayo. Yun yung binanggit ko nun sa inyo nung pinag-aralan natin ang Book of James. From gnosis to epignosis. Pag sinabing gnosis, hanggang sa head knowledge. Maraming mga tao na ang kanilang ginagawa lamang, kaya sila nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya sila nakikinig ng salita ng Diyos para magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Tama naman talaga na dapat maunawaan natin ang salita ng Diyos. Tama naman talaga na magkaroon tayo ng understanding sa salita ng Diyos. Tama naman talaga na magkaroon tayo ng head knowledge sa salita ng Diyos. Pero hindi sapat yon. Dapat from gnosis to epignosis. Anong ibig sabihin ng epignosis? Di ba sa gnosis, head knowledge, epignosis, heart knowledge, or experiential knowledge. Ibig sabihin, mayroong application. Hindi lamang basta't alam ko ang salita ng Diyos, kundi pinananampalatayanan ko ito. Nagpapasakop ako sa salita ng Diyos. Yun ang problema sa chapter 13 ng Matthew, verse 19. Hindi sila nagpasakop. Hanggang head knowledge lang, pero walang heart knowledge. Nalaman nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila tinanggap sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Pang-apat na itinuturo ng Hebrews chapter 4, verse 1 and 2. Faith makes the word work in us. Hindi ibig sabihin na ang pananampalatayang nagbibigay ng kapangyarihan sa salita ng Diyos. Hindi yun ang tinuturo ko. Kundi, babalik ulit tayo doon sa illustration ng author. Narinig ng mga Israelita ang pangako ng Diyos, pero hindi nila ito pinaniwalaan. Kaya hindi nila naranasan ang ipinangako ng Diyos na kapahingahan. Actually, sinabi mismo ng kanyang salita in 1 Thessalonians, so yung sa mga nakaraan na pinag-aralan natin, nung pinag-aralan natin ang Book of Thessalonians, sinabi mismo sa Thessalonians, verse 13, chapter 2, the word of God which is at work in you, believers. So kung pansinin natin na ang salita ng Diyos, ginamit ron at work sa mga believers. So ibig sabihin,
ang salita ng Diyos sa mga mananampalataya talaga kumikilos. Inaayos niya tayo, binabago niya tayo, hinuhubog niya tayo, pinapalakas niya tayo, pinapatatag tayo. So ganito yan, na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Pero kailangan ng tao na tanggapin ito ng mayroong pananampalataya. Kaya nga, anong sinabi ng kanyang salita? Naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Ulitin ko, hindi ang pananampalataya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa word ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At yun din ang sinabi mismo ng Hebrews chapter 4. Ang kanyang salita ay buhay at mabisa. Pero, kailangang sampalatayanan ng tao ang message ng Diyos, ang promise ng Diyos, katulad ng nangyari doon sa mga Israelita nung panahon ni Moses. Para kay Joshua at para kay Caleb, nung marinig nila ang promise ng Diyos, pinanampalatayanan nila. At ano nangyari? Sila'y nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Pero yung kanilang mga kasamahan na 20 years old pataas, nung marinig nila ang message ng Diyos, nag-alinlangan sila. Hindi sila nanampalataya. Kaya nga sinabi ng kanyang salita, naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Kaya, ano ang application nito? Ano ang dapat naman natin gawin? Ano ang magiging tugon ng lahat ng mga naririto at ng lahat ng mga nanonood? Number 1, don't rely on exposure. Ang mga Israelita na kasama ni Moses, exposed sila sa salita ng Diyos. Meron silang encounter sa Panginoon. Every day, nararanasan nila ang miracle ng Diyos. Laging pinoprovide ni Lord ang lahat ng kanilang pangangailangan. Narinig nila ang salita ng Diyos. Pero, anong nangyari? Marami sa kanila hindi nakapasok sa kapahingahan. So, hindi sapat ang exposure natin sa salita ng Diyos. Hindi sapat na marami tayong alam sa salita ng Diyos. Kailangan natanggapin natin ito ng mayroong pananampalataya. Chapter 1, verse 22 ng Santiago. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. So, sino ang kausap ni Santiago that time? Walang iba kundi yung mga 12 tribes na nangalat. So, sino ngayon ang kanyang sinasabihan doon? Ang kabuuan ng church at lalong higit sa lahat, yung mga professing Christians na nasa covenant community. Exposed sila sa salita ng Diyos. Intentional silang tinuturuan ng salita ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Hanggang tagapakinig lang sila. Kaya nga sa chapter 2, makita natin doon na itinuro ni James ang iba't ibang uri ng pananampalataya. Mayroon yung dead faith, mayroon yung emotional faith or demonic faith, at mayroon yung tinatawag na dynamic faith. Kaya yun ay 3D. Okay? Para madali nyo maintindihan. Dead faith, demonic faith, and dynamic faith. Ano yung pagkakaiba ng tatlong ito? Para maintindihan natin ang chapter 1, verse 22 ng James. Yung dead faith, maraming nagsasabi kasi that time na may pananampalataya ako pero walang kalakip na gawa. Sabi mismo ni James, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, patay. Yung isa naman, demonic faith. Naniniwala sa Diyos, nangangatal pa. Pero, hanggang doon lang. Actually, ito yung tinatawag rin nating emotional faith. Ang demonyo, ang dyablo, naniniwala rin sa Diyos. Nangangatal pa. With emotion yan.
Yun din, na itinuturo ng salita ng Diyos, marami mga tao na feel naman nila. Pero ang faith, hindi siya nakabase sa feeling. Kahit ba umiyak ka ng umiyak, katulad ni Iso, pero kung hindi mo inilagay ang pagtitiwala mo kay Kristo ng buong buo at sa kanyang ginawa, wala pa rin. That is dead faith or demonic faith. Pero ano ang sinabi ng kanyang salita? Sinabi mismo ni James, itinuro niya kung ano ang saving faith. Ang saving faith ay dynamic faith. Anong ibig sabihin doon? Nakikita ang transformation, nakikita ang pagpapasakop sa Diyos, nakikita ang obedience sa Kanya. Hindi faith plus obedience, kundi ipinakita niya kung ano ang saving faith. Na ang saving faith ay dynamic faith. Mayroong obedience, mayroong transformation. At yun ang sinasabi ni James sa chapter 1 verse 22. Na ang tunay na pananampalataya, hindi lang siya nakikinig, kundi nakikita sa application, nakikita mismo ang kanyang pagpapasakop sa Diyos at sa salita ng Diyos. Mayroong obedience, mayroong transformation sa kanyang buhay. Kaya ngayon, ito ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, na kung totoo tayong nanampalataya kay Kristo, then makikita sa ating buhay. Dahil ang sabi ng kanyang salita sa 5:17 ng 2 Corinthians, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na, wala na ang dating pagkatao. So merong transformation sa buhay ng taong yon. At makikita talaga sa kanyang buhay na mayroong pagbabago. Nakikita si Kristo sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid ko, huwag lang tayong tagapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan magpasakop tayo sa sinasabi ng kanyang mga salita. Pangalawa, take God's word seriously. Huwag lang sanang hanggang information ng salita ng Diyos sa atin. Paano ba natin itrato ang salita ng Diyos? Tingnan ninyo ang chapter 13 and 14 ng Numbers. Paano itinrato ng mga Israelita ang salita ng Diyos? Isang ordinaryong salita. Wala yung kanilang reverence, wala yung kanilang pag-honor, wala yung kanilang pagpapasakop sa sinabi mismo ng Panginoon at sa Diyos mismo. Kaya hindi nila pinaniwalaan, hindi nila sineryoso ang salita ng Diyos. Alam ninyo, kapag si Lord ang nag-i-speak, nandyan ang conviction ng Panginoon, hindi dapat natin ito i-ignore. Pag mayroong warning si Lord sa atin, hindi dapat natin ito i-ignore. Pag mayroong ipinapagawa si Lord sa atin, hindi dapat natin ito ini-ignore. Dapat tayo magpasakop, dapat tayo'y humakbang. Ngayon, kung hindi ka pananampalataya kay Kristo, tinatawag ka ng Panginoon na ikaw ay manampalataya sa Kanya. It's time na ikaw ay magrepent at manampalataya sa Panginoon. Hindi mo dapat yan i-ignore. Kaya nga, si Lord nag-i-speak. Patuloy na nag-i-speak ang Panginoon. Dahil yun ang sinabi ng kanyang salita. Ang katotohanan, ang Diyos ay laging nagsasalita, ngunit ang tao hindi nakikinig. Kaya kailangan open ang mind natin, open ang heart natin sa sinasabi ng Panginoon. Matthew chapter 13, verse 20 to 22. Ito yung katuloy na binasa natin kanina sa parable ng ating Panginoong Hesus. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. At masaya itong tinanggap agad. So ito naman yung mga taong nakarinig ng salita ng Lord, na-enjoy nila ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, masaya itong tinanggap agad. Hindi nila ipinagpaliban. Ngayon, tignan ninyo sa verse 21, sinundan ng salitang ngunit. Kapag nasundan ng ngunit, maganda sa una, tapos nasundan ng ngunit, negatibo na. Tama ba ako? So, dun sa verse 20, itong mga taong ito na nakarinig ng salita ng Diyos, masaya naman silang tinanggap ang salita ng Diyos. Tinanggap nila kaagad ito. Pero nasundan ng ngunit, ano yon? Hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. So, maaaring sasabihin nyo sa akin,
di ba pananampalataya pa rin ito? Tinuro ko na sa inyo kung ano ang iba't ibang uri ng pananampalataya. Merong dead faith, mayroong demonic faith, at mayroong dynamic faith. So, dito na natin makikita na hindi ito dynamic faith, hindi ito saving faith. Ito ay isang superficial. Kasi hindi nagtatagal. Kaya ang sabi rito, pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap. So itetest at itetest ang ating faith. Yun nga ang sinabi mismo ng Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 13. Suriin ninyo kung totoo ang inyong pananampalataya. So mahalaga na i-examine natin, totoo ba ang aking faith? Ito ba ay dead faith? Ito ba ay demonic faith? Or ito ay dynamic faith? Itetest yan. At dito ngayon, ang unang testing ay ang kahirapan. Pangalawa na testing ay pag-uusig dahil sa salita na narinig nila. Ano yung salita na yun? Ang salita ng Diyos na narinig. So meron at mayroong magpe-persecute sa'yo. Mayroong tatawa sa'yo pag tatawanan ka. Ngayon, dyan mache-check kung totoong pananampalataya ang meron ka. Una, kung pagdating sa pagsubok, nang-blame ka. Sinisi mo si Lord at maring sinabi mo, Lord, bakit nung kailang nag-born again ako? Bakit ang daming pagsubok? Ayoko na po. Sa lang ibig sabihin nun, hindi siya dynamic faith. Ngayon, nung nalaman ng mga kaibigan mo, ng mga mahal mo sa buhay, na umaattend ka sa born again church, tapos pinagtawanan ka, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So dahil doon, nahiya ka na dahil pinagtawanan ka, tumalikod ka na. Ibig sabihin, superficial, hindi siya tunay na faith. Dahil ang faith, nagpe-persevere. Amen? Ulitin ko, dahil ang faith, nagpe-persevere. Kaya nga siya dynamic faith. Verse 22, ang lupang may matinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit, dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Na-choke itong mga taong ito. So merong testing. Yung isa kanina, dumating ang kahirapan, dumating ang persecution. So possible, itong mga taong ito, napagtagumpayan nila ang mga testing ng pagsubok, ng kahirapan, napagtagumpayan nila ang persecution, pero ngayon, merong susunod na testing. Ano yon? Mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman. Ang sabi ng Bible, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ano ang problema? Materialism. So possible ng isang tao, makasurvive siya sa mga pagsubok, sa mga persecution. Pero pagdating sa mga alalahanin, sa mga bagay sa sanlibutan ito, pagdating sa kayamanan, hindi tinuturo ng Bible na masama ang kayamanan. Ang tinuturo ay ang gawin natin siyang first priority sa buhay natin. Ang problema ay ang love of money. Nakukuha po ninyo. Baka kasi isipin ng iba, ay masama pala ang kayamanan. Hindi, ang dinidil dyan ay ang love of money. Dahil sa love of money, anong ginagawa ng iba? Naku, wala nang time kay Lord. Kaya nga na-choke ang salita hindi nakapanampalataya sa Panginoon. Iba na ang kanilang focus. Mga kapatid ko, huwag maging materialistic. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung saan ka inilagay ng Panginoon ngayon, makontento ka. Anong ibig kong sabihin na contentment? Ang biblical contentment ay ganito.
Kung nasa sitwasyon ka ngayon ng kahirapan, hindi ka nagrereklamo. Nananampalataya ka, natutulungan ka ng Diyos na mag-thrive sa sitwasyon na yan. That is contentment. Ngayon, inilagay ka ng Panginoon sa kasaganaan. Nagpapasalamat ka sa Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kasaganaan. Pero hindi ka magiging sakim, hindi ka makikipag-compete, hindi mo mamaliitin ang iyong kapwa. At hindi ka rin mapaghiganti. At hindi mo rin sasabihin na, nasan na ngayon yung mga taong nagmamaliit sa akin. Huwag ganon. Amen po ba? Ang focus natin, kahit anong dumaan sa buhay natin, yaman, karangyaan, kahirapan, karukhaan, ang focus natin ay si Lord. So dyan ngayon makikita na seryoso tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo distracted. Hindi tayo na-distract sa kahirapan. Hindi tayo na-distract sa yaman, karangyaan. Hindi tayo na-distract sa mga pagsubok sa buhay. Hindi tayo na-distract sa mga persecution. Kundi pinanghawakan natin ang salita ng Diyos. Panghuli, respond in true faith. Balik ulit tayo sa Numbers 13:14 na illustration ng author. Bakit hindi nakapasok ang marami sa kapahingahan? Dahil hindi sila tumugon ng may pananampalataya. Nag-alinlangan sila sa Diyos. Kinwestiyon nila ang kabutihan ng Diyos at hindi sila nagpasakop sa authority ng Diyos. Pero bakit nakapasok si Caleb at ang kanyang family? Si Joshua at ang kanyang family? Dahil tumugon sila ng mayroong pananampalataya. Isipin ninyo, kahit batuhin na sila, kahit mas marami ang naniniwala na hindi nila kayang pumasok sa promised land, pinanindigan nila ang katotohanan, pinanghawakan nila ang sinabi ng Panginoon, ang pangako ng Diyos. Sa mga taong hindi pa talaga nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, maliwanag ang tinuturo ng kanyang salita. Lagi namin itinuturo sa inyo at maging sa outreach booklet, sa mga gospel lessons natin, itinuro namin sa inyo na ang tanging tagapagligtas lang ay walang iba kundi si Jesucristo. At sapat ang ginawa ni Jesucristo. Nasa sa inyo kung tatanggapin ninyo yon o hindi. Pero gusto ko kayong paalalahanan, impossible na matatanggap ninyo ang rest na mula sa Diyos kung hindi nyo ilalagay ang inyong pananampalataya kay Jesucristo. Pero sa mga nanampalataya kay Kristo, ito naman ang katotohanan. Mayroon at mayroong mga pagsubok. Mayroon at mayroong mga persecutions. Mayroon at mayroong mga struggles. Paano tayo tumugon? Tumugon dapat tayo ng mayroong pananampalataya. Dahil yun yung pangalawang rest na tinukoy natin kanina. Ongoing ito. Kaya nga, sa mga pagsubok, sa mga kapighatian, sa mga struggles, sa mga persecution, sa mga kahirapan, gaano karami ang magiging bunga natin dyan? 30, 60, or 100? Dahil ang tunay na nanampalataya kay Kristo, namumunga yan. Tignan natin, verse 23. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at nakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lang. So merong 30, merong 60, at merong 100 na bunga. Kasi ang tunay na pananampalataya, mayroon at mayroong bunga. At ang turo mismo ng kanyang salita sa chapter 13, verse 23 ng Matthew, merong 30, merong 60, at merong 100. So paano tayo tumugon? Kaya nga mga kapatid ko, nawa magkaroon tayo ng right perspective. Sa mga struggles natin, magkaroon tayo ng right perspective.
Malaking tulong sa atin ang mga struggles. Malaking tulong sa atin ang mga persecutions. Malaking tulong sa atin ang mga pagsubok. Kasi kung wala ang mga yan, paano tayo tatatag? Paano titibay ang pagtitiwala natin sa Diyos? At alam nyo rin ba na ang mga pagsubok na ito, balanse rin yan nababalanse tayo. Para sa ganon, hindi tayo maging mayabang. Kasi kung meron tayong pagsubok, hindi na natin ikukumpara sarili natin sa iba na nagyayabang tayo, kundi nakikita natin na kailangan natin talaga ang tulong ng Diyos. Kaya malaking tulong din sa atin talaga mga pagsubok na yan. Yung mga persecution, malaking tulong yan sa atin. Pero itinuro rin ng Book of Hebrews na huwag tayong magkaroon ng bitterness. Kasi possible na dahil sa persecution, baka maging bitter tayo sa ating kapwa. Yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa atin, baka maging bitter tayo. Huwag sanang iyon ang tugon natin. Tumugon tayo ng maayos. Dapat tama pa rin ang position ng ating puso. Amen po ba? So, lakasan natin ang ating loob. Huwag tayong manghina, huwag tayong madismaya, huwag tayong manlupaypay dahil tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Ang kanyang sinabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan.